ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:26 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, mga biyan adlaw kita subong sang Lunes, Nobyembre 3, tuig 2025. Naon na kita mga biyan nga Lunes sa bulan sang Nobyembre. Ika-11 na no nga bulan sa tuig 2025. Ngayong hapon sa aton nga mga tagparamatidi man nga bahin sang Pilipinas o kung sang kalibutan. And of course, good afternoon sa aton nga mga kauturan. Mayara sa mga merkado publiko, mga jeepney driver, taxi driver nanon, tag sa tanan pagig nga nagatutok subong nga hapon sa pagpangalagad sang programa Balita Sosyal. Sa kinaandan mga biyan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyana. Nagluyag ko kamo no, kamusta mo? Kamusta no ang inyong preparasyon sa Bagyo Tino? May pila na kita no ka mga lugar diri sa Western Visayas ang naka-eksperyensya na sang pag-ulan, pero kita diri no sa syudad sang Iloilo nagadulom na ang kalangitan. Pero wala no sang ulan, but hopefully we are praying nga tani no di amo ni ka Pasko or katudo no ang ulan diri man sa aton sa Western Visayas. Mga biyan, antes kita magpatpad sa pila ka mga balita subong nga hapon, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupod man ang aton nga Pag-asa Iloilo. Mga biyan, yari sa itong piyang linya ang ato nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo, si Ma'am Lenore Silvestre. Radyo Pilipinas. Weather. Hi everyone, mayong adlaw. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Lunes, November 3, 2025. As of 10 a.m. kaginang aga, ginamonitor natin yung si Bagyong Tino ay nag-intensify into typhoon category. Base sa ato nga available nga data ay yara siya sa may kalayoon 285 km east-southeast of G1 Eastern Samar. May maximum sustained winds in 120 km per hour near the center, kagastanas nga up to 150 km per hour. Ang iya hulag ay pa-west-southwestward at 25 km per hour. So, sa ating tropical cyclone wind signal number 2 ay amo niyang areas nga apektahan sa ating tropical cyclone wind signal number 2 ang northern and central portions of Negros Occidental, which includes the city of Escalante, Taboto, Calatrava, Salvador Benedicto, city of Himamaylan, city of Camangkalan, Ilog, Binagbagan, Isabela, Moises Padilla, San Carlos City, La Castellana, Hinigaran, Pontevedra, La Carlota City, San Enrique,
Valladolid, Ulubandan, Bago City, Morsha, Bacolod City, City of Talisay, City of Victoria, City Magalona, Silay City, Cadiz City, Manapla, Tagay City, Maras, and eastern portion of Capiz, Pilar, which includes Pilar, President Rojas, Pontevedra, Panay, Dumaraw, Cortero, Maayan, Panitan, Rojas City, Ibisan, Sigma, Tao, Cag, Dumalag, and then northern and eastern portions of Iloilo, which includes Carles, Oton, San Miguel, Cabatuan, Daliagan, Salinog, Bingawan, City of Pasig, Duanyas, Mina, Iloilo City, Pavilla, Santa Barbara, Zaraga, Potota, New Lucena, Leganes, Barotac Nuevo, Dumangas, Dinle, San Enrique, Anilo, Banate, Barotac, Viejo, San Rafael, Limere, Ahoy, Concepcion, Sara, San Dionisio, Batad, Balasan, Estancia. Pintigdal number 1 naman nila, ang nabilin nga bayan sa Negros Occidental, nabilin nga bayan sa Iloilo, and the rest of Capiz, Aklan, Antique, including Kaluya Island. Then Sherline nag-affected sa may eastern sections of northern and central Luzon, northeast Luzon naman nag-affected sa may nabilin nga bayan sa northern Luzon. Dito sa Western Visayas, mag-experience siya kata sa rains with gusty winds, tugal, ni Bagyong Pino. And then nasa moderate to strong naman ang hangin natin na mag-aalin sa direction north to northwest. Moderate to, yung kadalas ang moderate to rough na pagbalad ng ating kalagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng 5:41 a.m. pag magatulad niya 5:25 p.m. karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update, halin din sa may Iloilo WRS Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam, magiging salamat. Yes. Ma'am Lenore, no, subong nga hapon, diri no sa syudad sang Iloilo, lauman bala naton nga ang pag-ulan, no, subong nga hapon or karon sa gabi diri sa syudad sang Iloilo. Yes, ma'am, base sa ating weather advisory number 8, pwede possible maka-experience kita sa 50 to 100 mm of accumulated rainfall. Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras. And by tomorrow, posibleng maka-experience kita sa more than 200 mm of accumulated rainfall, ma'am. Because of this, Ma'am Lenore, no, ano ang aviso no sang aton nga DOST Pag-asa sa aton mga tagpalamati? Mag-monitor lang kita sa atin nga gina-post sa Facebook kag sa atin nga website. And then, mag-prepare lang kita sa atin kang ating mga needs, mga ating nga emergency kit, food supplies, and if ever nga, ginapa-evacuate kita, ma'am. And with this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Madamo man salamat yung maayong adlaw sa lawas. Radyo Pilipinas. Weather. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ato nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa ato sa pinaka-latest nga weather update. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So, sanding mga biyan, no, sa aton nga tropical cyclone bulletin na number 6 ang DOST Pag-asa Iloilo. May ara kita no nga mga lugar diri sa aton sa Western Visayas kag sa Negros Occidental. Nga yara sa karon no sa tropical cyclone wind signal number 2 na batian to kainano ang ginpanglawag ni Mama Lenore. Ang northern and central portions of Negros Occidental, lagi man ang Guimaras, eastern portion of Capiz, northern and eastern portions of Iloilo, samtang no signal number 1 sa the rest no of Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, lagi man ang Kaluya Islands. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:35 p.m. Mga abyan, this time, nakaupo na natin ang ato nga bisita. Ibaloon natin no, pila ka mga bulutumuan diri sa Western Visayas ang nagsuspend sang in-person classes subong nga November 8. Yari mga abyan, sa atong piya kalinya ang ato nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6, si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon sa imo. Mayang hapon na Ma'am Miriam, kag sa ngalan si DepEd OIC Regional Director Cristito Ayeco, katamiyaw kita sa isa sa kamayong hapon sa ganun.
Yes. Sir, kakagabi may nakita kita nga mga LGU or mga local chief executives nga nagsuspend sang klase subong man nga November 3. May we know no sa datos sang aton nga DepEd Region 6 pala ba lang kabilugan nga mga schools or LGUs nga nag-suspend sang in-person classes subong nga November 3. Based sa aton sila nga data coming from our disaster risk reduction management focal person there is a region office and initially as of 7 a.m. kay nasa ngaga we have 99 cities and municipalities coming from the different parts no of region 6 nga may na-report no nga suspension of in-person classes. Kung sa di no i-breakdown natin ini siya as to the number of schools and learners particularly sa aton sa nga public schools sa schools division of Aklan may 17 municipalities with 380 public schools comprised of 113,177 learners. Sa bahin sang schools division of Antique 18 ka municipalities with 538 public schools and 130,879 learners. Sa bahin sang Capiz 17 municipalities with 469 schools and 141,476 learners. Sa bayan sa Guimaras, 5 municipalities with 116 schools. That's 40,420 learners. Sa bayan sa Iloilo Province, 39 municipalities with 1,049 schools and 334,945 learners. Sa bayan sa Iloilo City, 66 schools with 73,413. Sa bayan sa Pasig, 46 schools with 20,044. And sa bayan sa Roa City, may ara kita sa 50 schools with 30,061 learners. So all in all, 2,714 public schools with 884,415 learners. Yes. Sir, we can say no nga halos tanan nga mga bulutungan diri sa atong mga public schools sa nagsuspend sang klase. How about sir ang iban sir no nga wala nagpatuman sang suspension sang in-person classes? Kung tanong sila natin, no, halos na nag-shift to EDM, liban na ginang siguro sa more or less, siguro mga 100 plus. Yes. Diba, maybe why pa man, di pa affected ang ilang area. And subong man, maybe no, wala lang na-report man, either kay nasang 7 a.m. natin na cut-off, there is sa my regional office. But kung tanong sila natin, pila na ka mga municipalities and kung natin, no, provinces na may suspension or may declarations of suspension of in-person class. Subot silingon sini ngati halos na naging no ang nagapang handa agud sini nga wala sa may matabong malain no sa sini nga mga learners and personnel sa bahin sini sang atong sini nga Department of Education. Last night ang atong sini nga OIC Regional Director naghiwat no sa isa sini emergency meeting po ang atong nga mga division superintendents, assistant school division superintendents, and our focal persons no sa atong nga disaster risk reduction management sa division level. Magud sini no nga i-ensure naton nga ma-protection na naton ang tanan, particularly number 1 gid ang aton nga mga learners no kay amo nang aton utmost priority during these times nga wala sa personnel or learner kita nga maapektuhan especially sa nagapabot sini nga bagyo. Subong man ginrect man sa aton sini nga director nga kung sa dino dapat every time nga mayara kita sa suspension of in-person class automatically no nag-shift kita sa alternative delivery mode sa aton sini nga mga kabataan. And number 3, we have to make sure na safe ang aton sini nga mga facilities. So i-safekeeping na siya sa aton sini nga mga DRRM personnel, sa aton sini nga mga utilities and other nga mga staff naton sa schools, particularly number 1 yung i-protect nila ang aton sini nga mga computers, equipments naton, teaching materials and supplies, kag i-ensure no nga mabutangin siya sa isa sa secure nga lugar na kung sa dino once nga mag resume na ang aton sini nga in-person classes may magamit ang aton nga mga kabataan. Yes. Sir, may ara kita sa mga government agencies nga naka-half day or may suspension no, sa ilang nga obra sa bahin sa DepEd Region 6 or may suspension sa inyong nga obra dira sa regional office?
Padayon na atong sila nga trabaho dire sa Bayan Sinisan Regional Office. And we are also waiting no for guidance, particularly coming from our LGU. Kasi gabase man kita mo sa pronouncement sa executive order sa atong sini nga mayor kung may suspension niya sa trabaho, particularly sa mga national government agencies. But as of now, amo nang bal naton no, ang number one gid naton nga priority isang learners naton. That's why sila una gid naton nga mag-suspend kiti kita yara na kita sa samtong edad, we can find ways man yan to protect ourselves. But ang atong nga mga learners kiti mga minors sila, we have to make sure man nga safe sila. But kita kung once nga mayara sang suspension or may declaration coming from our local chief executive, particularly diri sa city, and also sa mga division offices naton kung sila mas sila nakasituate, masunod man kita no kung mayara sang announcement. Yes. Sir, ang ining mga suspension sa classes naton declared by our LCE or miara nga gindeklara ang ating mga school heads? Based sa atong sini nga nakita Andre no, sa atong sini nga monitoring tool, all of these schools no ining 2,714 schools naton, all of these no were covered by an executive order coming from either their mayor or their governor. So tanan gid ni sila ng mga local chief executives gid ang nag-deklara. Yes. Lastly, Sir Hernani, ang imong nga mensahe sa aton nga mga tagparamati, especially sa mga learners, tag mga teaching and non-teaching personnel naton. Kita no sa Department of Education through the leadership of our OIC Regional Director, Cristito A. Eco, we want to make sure nga safe ang tanan. That's why as late as 8 p.m. last night, nagpatawagin ni siya sa meeting with our DRRMs. Agud sini no nga ma-ensure nga safe ang tanan kag ma-protection na nato no ang aton sini nga mga facilities, particularly our learning materials and resources and our equipment sa bayan sini sang DepEd. At most priority naton subong isang safety sa aton sini nga learners and personnel. That's why we abide no with the guidelines coming from our local chief executives. And despite no ati amo ning kakatabo, we have to make sure man nga padayon ang pagtuon sa atong sini nga mga kabataan. That's why wala kinay ka suspend sa klase, but rather we shift our learners to alternative delivery mode. Agud sini nga bisan yara ini sila sa comfort and safety sa ila sini nga mga puluyan. Kung may tion, kung may tiyempo, makatuon sila sa gihapon. Okay, we don't want na may ma-miss nga mga learnings ang atong sini nga mga learners, especially diri sa may Region 6. So kita diri sa may bayan sa DepEd Region 6, we will continue to monitor our learners, our schools, our facilities. Agud sini nga kung once na mag-resume na ang aton sini nga in-person class, then padayon ang pagtuon sa aton sini nga mga kabataan. Yes. With this, Sir Hernani, madamo nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amo sa Radyo Pilipinas Iloilo. Halong kamo and maayong hapon sa imo. Madaming nga salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa Department of Education, Western Visayas. So 2,714 ka public schools ang nag-suspend no, sa ilang in-person classes subong November 3 bangod man no, sa ginalauman no, nga mangin epekto sang Bagyo Tino. So this was declared no sa ilang mga local chief executive. Abay pa no nga ti sa mga estudyante naton kag syempre sa mga manunudlo and non-teaching personnel. Abay pa no nga you are safe diin man kamo no gamiton ining tiempo no kung wala pa dira nagaulan sa inyo nga lugar kabay pa gamiton ini nga tiempo para nga magpanghanda, make sure no nga ti may ara kamo dira sa emergency kits no kag ang mga documents ninyo secure para in case no nga may ara sang flash flood o kung landslide sa inyong nga area, secured ang inyong gamit kag may ara kamo no sa mga emergency kits. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:45 sa hapon, mga biyan ng ato nga Department of Social Welfare and Development o DSWD6 nagapanghanda naman no sa sininga epekto sa Bagyo Tino. Kasunod sa pagtaas ang alert status ng aton mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center halin sa blue no padulong sa red alert ang DSWD6
Regional Emergency Operations Center nagpataas naman sa ilang alert status into red. Bangod sinino, activated na ang tanan nga regional, provincial, city, and municipal quick response teams. Kagang ato niya DSWD6 nagpasalig nga timi ara no sang enough nga family food packs nga naka-standby kag naka-preposition sa regional warehouse naton sa Oton, Iloilo kag 55 naton ka strategic locations diri sa Western Visayas. O matunduman ninyo last time no, nag-request ang 10,000 nga family food packs ang DSWD6 so nakaabot na una no ang 6,800 nga family food packs. While no ang obra dira sa DSWD6 suspended no para nga maghatag magtion sa ilang mga empleyado mati makapagpanghanda man payag diri no sang aton nga DSWD6 ang miyembro naman niya sang aton nga quick response teams ang mag-report kung kinahanglan. So ang panugyan no sa mga kliyente no hindi ana magkagtuno sa DSWD field office 6 satellite offices na pangod nga serado. Pag syempre para man sa inyo nga safe. Diri no sa Iloilo City nagaamat-amat na dulog. So kabay pa no nga maging alerto kita, maging handa. And by the way, mga abyan na ang Iloilo City magapatuman diri no sang preemptive evacuations sa pila naton ka lugar diri sa Iloilo City. Nawagon naton mga abyan ang mga lugar o sa diinog kinamanduan sang mandatory preemptive evacuation. Kag i-flash man namon ini no sa screen naton sa dili lang matugay ining mga listahan no sang aton nga mga barangay sa syudad sang Iloilo nga timiara sang mandatory nga preemptive evacuations. Ini mga abyan na pasiguro especially those no sa mga high risk areas nga mangin safe man ang aton nga mga pumuluyo. Sa Mola District, lakip diri ang Barangay Boulevard, San Juan, Kalumpang, South Baluarte kag nearby coastal area sa Arevalo, ang Santo Niño Sur, Santo Niño Norte kag Calaparan sa city proper, Ortiz, General Huge, Rizal, Ibarra, Maria Clara, Concepcion, Tansa or Tansa Baybay, Rizal, Palapala 1 kag 2, Rima Rizal, Rizal Estanzuela, Santo Rosario, Duran, lakip man ang Veterans Village kag Tansa Bonifacio. Sa Haro ang Barangay Bituon, sa La Paz ang barangay sa Ginaktakan kag Ingore, kag sa Lapos District ang Barrio Obrero, Lapos Norte, Lobo kag ang Mansay. Ang mga pumuluyong within 150 meters sa nino sa regular nga high water level kag ang mga naga-star malapit sa Haro River, Dungon Creek, Buntatala Creek, Mansaya Creek kag Kalahunan Creek ang ginabisuhan man nga mag-evacuate immediately sa mga designated nga mga evacuation centers. So ara no naka-flash sa ato nga screen starting 3 PM no subong hapon ang mga residente sa sini nga mga barangay or coastal and riverside barangays ang ginaabisuhan nga mag-evacuate immediately bangod sa Bagyo Tina. Oras sa Radyo Pilipinas 1:50 PM na nakita mga biyansa na bilin nga oras sa aton nga pagpangalaga. Thank you so much sa inyo nga pagtutok subong nga hapon and thank you mas sa akong mga katuwang technical. Sa studio Engineer Roy Luwica Ipang kag sa among transmitter Sir John Magallanes. Sa liwat no, thank you so much kay Sir Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata. Stay safe. Magpamati no sa mga weather updates. Magtutok diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ginalangkid mga biyan ang programa Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.